Good evening, welcome back sa ating channel at Nice Shop. So ngayon nga tutuloy na natin yung ating pinaplano na pagpo-propagate na itong mga sand dunes na to, Petiolis complex, at try rin natin mag-propagate ng Capensis. So ngayon, medyo marami-rami nag-strike or nag-germinate. Kala ko iilan lang ang naging successful na germination ng ating mga propagation. Nung inilabas ko at ngayon ko nga lang napansin, ang dami na pala na mga nag-germinate, no? So doon ko kung ituloy pa ba natin to, i-propagate natin sa tubig. Pwede naman sa direkta na sa medium, di ba? So pero sige, para lang siguro sa content ba, or sa makita natin kung mas marami ba ang na ipoproduce ng true water propagation or yung yung diretso na sa media. Kung magtataka kayo bakit nakababad ngayon yan sa tubig itong plants natin at yung tray pala natin. So binabad ko yan kasi tuyo na rin kanina. At ayun nga, ipopropagate ko siya. So para mas mabilis yung pag-absorb ng water, binabad ko muna sa tubig. At ngayon nga, napansin ko na may mga peste pala tong Petiolis natin. Una kong nakita to dati sa Capensis, pero ngayon nakita ko na ngayon sa Petiolaris. Ayan. So ngayon tatanggalin natin yan. Kung hindi nyo alam kung saan dyan yung peste, yan, yung mga puti-puti dyan sa ilalim. So ang ang advantage niyan, madaling tanggalin yan. Nasa ibabaw, yung mga nasa ilalim, pwede nyo ibabad tulad nito, or pwede nyo lagyan ng systemic pesticides na Starkel G. Pero ang gagawin ko dito ay ipopropagate ko naman. So hindi ko nalalagyan ng pesticides, so binabad ko na lang siya. So para mamaya dire-diretso na tayo ng pagtatanim. At kikita nyo mamaya kung ano magiging itsura niyan after natin magupitan ng mga propagation ng mga dahon. So pwesto lang natin itong ating camera. Ayan. So isin natin kasi baka biglang dumapa sa dumapa dyan sa tubig. Yari tayo, lahat tayong pambili. Binili na natin ng mga bagong halaman ngayon 2024. So, kala nyo lang kayo yung nabili ng halaman. Ako rin syempre, para may pangdagdag tayo sa mga bago nating mga collection. So ngayon, magbabawas na tayo. Ang pipiliin natin yung mga lumang mga dahon. Kunin ko lang yung aking gunting na maliit na nailagay yun. Kasi yung hawak kong gunting dito yung malaki. Mas type kong gamitin yung mga maliliit na gunting. So ito kaya nailagay yung maliit. Anyway, makita yung maliit. Ito na lang malaki. Gamitin natin. Ayan, nakita na natin yung maliit na gunting. Napaka-handy pagka may maliit na gunting. Pag malaki kasi, pang Nepenthes pwede ito. Pero pagka mga ganitong maliit na halaman, napakagandang gamitin ng maliit na gunting. Yung comfort na may bibigay sa inyo yan, tsaka yung precision, hindi nyo matatawaran. Mura lang naman yan, bumili na kayo. So kung may bala kayong magkalaga talaga ng mga ganitong halaman na maliliit, kailangan nyo na ang maliit na gunting. Ang ginagawa ko pala, hindi ginugunting. Kamali ako. Ipabaho ko naman ito. Hindi ko pala ginugunting. Sorry. So ang ginagawa natin, hinihila lang natin. Bakit natin hinihila at hindi ginugunting? Para masama yung rhizome or yung dulo ng halaman sa dulo. Ito sa dulo ng dahon. Ayan o. Kung nakikita nyo yung puti na yan, ayun ang kailangan nyo.
no, para may energy yung inyong ipopropagate. Kasi minsan dito tumutubo, minsan dyan din, no? So kailangan niya yan na buo. Pag pinutol niya, napakaliit ang chance na mag-successful. Tatanggalin natin yung mga puti-puti na yan dahil peste yan. So ayan, tanggalin niya yan. Kasi hindi makakatulong yan sa inyong propagation. So dahil mga halaman ng inyong inaalagaan, normal na minsan nagkakaroon ng peste. Dahil nandito pa tayo sa imperfect na environment Maliban na lang kung nasa loob to ng bote or tissue culture, bihira yan magkaroon ng contamination or peste. Ayan, nagpatugtog na uli ang aking mahal na kapitbahay. So ayan, hintayin lang natin So kukuha tayo na ito ng marami-rami. No? Ang aking goal ngayon ay ubusin yung mga dahon na may peste para naman guminhawa yung plants at magkaroon tayo ng mga propagation materials. Kukuha rin tayo ng mga healthy na dahon na walang peste. Ayan. Dun pala sa mga nagtatanong kung meron tayong DNR permit, meron po. No? Sa katunayan po, tayo po yung isa sa mga kauna-unahan nagkaroon ng permit dito sa area ng Calabarzon. Ayan, may mga nauna na sa atin sa ibang mga lugar. Pero dito sa Calabarzon o sa Cavite, yung DNR culture permit sa mga halaman ay isa tayo sa mga nauna. Ayan. So very exciting ang pagkuha ng permit sa DNR. Dahil itong permit sa halaman ay bihira na may kumukuha ng permit. Kasi kung mapapansin nyo, kung napadaan na kayo dito sa amin, sa Cavite, sa GMA Cavite kami, na paligid lang namin yung silang Tagaytay. Sa silang Tagaytay, napakaraming nagtitinda ng mga halaman dyan, di ba? So karamihan sa kanila, syempre, hindi ko naman sinasabi lahat, no, ay walang permit. So kami, nasanay na kami pag bumibili kami ng orchids pasalubong sa aming mga sa parents, grandparents, sa mga mahal sa buhay. Nabili kami at wala namang binibigay sa aming mga chuchuchu na mga papel, no? Pag nabili. Kaya doon ko lang rin nalaman nung ako ay nagpa-register na talaga pala kailangan nating lahat kumuha ng permit. No? Na kahit na ang aalagaan mo ay simpleng orchids or yung mga exotic like na plants like carnivorous plant, no? So kailangan talaga may permit talaga pala yan. So pagka kayo ay kukuha ng permit, huwag kayong matatakot or mahihiya dahil mababayat ang mga taga-DNR. Siyempre, tulad ng ibang mga government employee, nandun sila, no, para mag-serve sa atin na mga nangailangan ng serbisyo nila. So ayan. Pero syempre dahil tayo may pangailangan na sa permit nga, siguraduhin natin yung mga paparegister natin galing sa mga legit source rin. Kasi kung hindi yan galing sa legit source or wala kayong papel doon sa plants na ipareregister nyo para paramihin or i-culture, at least alam nyo yung pangalan ng source para matrace rin nila kung galing talaga yon or may papeles nung pinasok na sa Pilipinas kung galing sa labas ng bansa. So hindi ganun kabilis yung pagpuproseso ng DNR permit dati. Pero ngayon sa tingin ko mas mabilis na dahil may mga nauna nang nagpa-register, which is mas mabilis na rin ang proseso dahil lampas na tayo doon sa time na sobrang higpit, no? Tulad na lang halimbawa yung pandemic, ang hirap mag-asikaso lumabas, hirap rin syempre mag-distribute ng mga tao na titingin dun sa farm dahil sa mga danger, no, nung pandemic. Pero ngayon dahil medyo nagkaroon na tayo ng herd immunity, mas madali na yung pagpuproseso.
At kung yung halimbawa, no, nakabili naman kayo sa akin ng plants at kailangan nyo ng copy ng aming permit para mapakita na itong ipare-register nyo galing sa legit source, magsabi lang kayo. Hindi ko lang mabibigyan ng permit or backup yung mga plants na hindi galing sa amin, lalo na yung mga, syempre alam nyo na, yung mga hindi galing sa legit source. Pero hanggat galing sa amin yan, no, ay syempre wala namang doon na problema doon na iba-backup namin kayo. Kaya ingat rin kayo sa pagbili dahil alam nyo na, hindi ibig sabihin na nabili lang kayo, hindi kayo nagbebenta. Okay lang na bibili kayo kung saan. So be responsible din sa pagbili. At bago kayo bumili, aralin nyo muna kung paano yung pag-aalaga ng plants para siguradong mabubuhay nyo. Halos na makakalbo na natin itong halaman natin. Titingnan ko kasi kung may mga ayun po, meron pa ayokong magtira ng may mga peste. Kakalbuhin na rin naman natin. Ubusin na natin ito. Ubusin na natin yung may mga peste. Lalagyan ko rin ito mamaya ng pesticides. So pag hindi mo nilagyan ito, kakalat pa sa iba So ayun muna yung galawin natin. So ito yung mga na-harvest natin. Mamaya dilinisan pa natin to kasi may mga peste pa yung mga na-harvest natin. So lalagyan na natin to ng pesticides. Mamaya na natin harvestan tong kapensis. So pagka magpe-pesticides kayo, siguro din yung ilagay niyo yung plants sa hindi nare-reach. Hindi nare-reach ng mga bata, pets ninyo. At syempre kayo rin, para maproteksyonan yung kayo sa sa masamang dulot ng mga pesticides na to. So meron tayo dito sa growing area na pesticides. Ang tatak niya ay nido, ay hindi. Nasa loob. At nakalagay pa dyan pirate sign. Pero hindi, poison. Gusto niya tayo. Nilagay ko lang para walang magtangka. At sinabihan ko rin syempre yung mga nandito na magkakialaman. So ang kulay niya ay kulay ito. Yeah, tapos ang binili ko yung galing sa Thailand yata to or Malaysia. Pero Star Culture rin yan. Pinili ko lang yung ganong tatak kasi mas mura. So lalagyan nyo lang sa paligid. So mag-ingat kayo kasi baka makain to ng mga ibon yung aso, pusa o kung anong pet. So hindi wala masyadong epekto sa kanila to, pero pag laging nakakain nasa marin. Pero sa mga insect deadly talaga ito sa mga insect. Tapos huwag nung hawakan basta-basta. Mahawakan nyo hugas agad kayong kamay. Or best mag-guantes na kayo. Mag-handle kayo ng mga ganitong harmful chemical. Hindi tayo nagagamit na ito hanggat hindi mo kailangan. So, para lang rin makita nyo na paminsan-minsan ayan, pwede nyo ring lagyan ng pesticides. Sir, masama ba yan pagka dumikit sa halaman? Hindi naman. Dati takot rin ako, sabi ko baka pag dumikit sa plants, lalo na sa mga Venus flytrap, diba? Mamatay. Pero hindi, kahit sa mga helianthora na sobrang sensitive sa tapang ng mga chemicals, ayaw nila yan yung mga sobrang tapang na chemicals, kinakaya yan ng helianthora. Basta ilalagay nyo lang doon sa root system nila, gusto doon ang talagang lagayan niya.
no, sa root system ng Helianthora. Tapos yung malagyan, mas maganda kung madidiligan nyo rin, no? So para naman, kasi ma-absorb na agad ng plants, no? Kasi pag hindi mo yan diniligan, parang siyempre magdidilig ka rin naman talaga, magdidilig, pero mas maganda madiligan mo na makikita mo nung magiging chemical reaction ng tubig at nung ilagay mong pesticide zone, bubula-bula yan. So, at makikita mo may mga patay na ng mga insekto dyan. One of the disadvantage sa paggamit nito, bukod sa harmful talaga yung chemicals na to, bihira na makakakain yung halaman nyo kasi nga bago pa makalapit, nahihilo-hilo na yung mga insekto at mamamatay talaga. Madalas kayo makakita ng mga insektong patay sa paligid nitong pinaglagyan nyo ng pesticides. So kaya alam nyo na bukod sa effective, may tapang talaga tong chemical na to. Kaya ako hindi ko talaga ina-advise gumamit kayo na itong mga chemicals na to. Pero dahil nagkaroon tayo ng infestation dito, sir, bakit hindi mo na lang binaba, di ba? So, ayun yung isa sa mga practice na ang hirap na sundin kapag sobrang dami mo ng halaman, no? Pero hanggang dito lang, no? Hanggang fertilizer lang tayo, hanggang pesticides. Sa algae, hindi na tayo gumagamit ng chemicals dyan, no? Ayan. So sa mga Venus flytrap, hindi na rin ako gumagamit ng chemicals, babad na lang. Ayan, no? Dito lang ayoko lang ibabad kasi nga ayoko mawala yung due nila. Ayan, may mga ganun din tayong mga tinitingnan. So ito, ilalagay ko muna yan siguro dito. Ayan. Tapos ipoproseso natin tong mga halaman na hinarvest natin. So papakita ko lang sa inyo ng isa pa. Tapos ipo-forward ko na kasi ang ingay rin. Hindi rin kayo baka mainis lang rin kayo. So understandable naman dahil New Year ngayon. Uno pa rin ngayon nung time na nire-record ko to. So ayan. Nakikita nyo ba? So wait lang i-reset ko yung ayan, na-focus na. Ayan. So tatanggalin nyo lang yan, itong mga to. Napakadali namang tanggalin. Tapos patayin nyo lang. So ito yung mga aphids yata ito, o mildew yung tawag. So ganyan lang. Tanggalin nyo lang manually kasi gagamitin nyo rin naman ito. Usually yan, yung peste nandito sa leaf or minsan nandito sa ilalim ng traps. So, sa ilalim yan. So i-ano nga natin, i-zoom ng kaunti para mapakita ko sa inyo. Ayan, minsan nasa ilalim, kaya titingnan nyo rin. Ang maganda lang dito, actually kahit hindi ko na tinanggal sana, pero para rin kasi ipababad rin natin ito sa tubig, mamamatay rin talaga yung peste. Tingnan nyo, meron rin tumubo dyan. Alam nyo kung bakit nagkakapeste yan? Dahil dun sa mga langgam na pumupunta, kinakabitan nila to ng mga aphids. Yung dumi ng aphids, ayun yung kinakain nila ng mga langgam. Parang secretion. So yun lang muna, at mamaya papakita ko sa inyo pag ilalagay na natin dun sa tubig. At regularly update ko kayo kung natunaw ba yung mga ibababad natin dito sa tubig or mayroon ng mga sign of life. Pero pagdating dun sa regular method, dun sa pagtatrim sa medium, napakadali lang. Pwede nyo rin gawin na lang yon. Pero dahil gusto rin natin malaman kung anong mas mabilis na pagtubo nila at mas marami, ilalagay ko na lang dito. So hindi na ako maglalagay sa regular medium, maglalagay na lang ako sa tubig ngayon. Kasi sa regular medium, alam ko na kaya na natin magpa-propagate dyan. Pero pagdating sa tubig, hindi ko pa natatry. So, pero sa internet, nakikita ako marami nagtatry nun eh. So dito, ilalagay lang natin sa tubig. Susukatin natin yung minerals niya. Pagka tumaas na ng more than 50 or 60, palitan natin. Pero sa tingin ko hindi tataas yan. Alam niyo kung bakit? Kasi
napakadaming tubig na ito sa maliit na leaves na ilalagay natin. Hindi yan basta-basta mapapanish yung tubig natin. So sige, ilagay na ano na natin. Proseso ko muna to, tapos mamaya bibidyohan natin paglalagay na natin dito. Yan, tanggal na natin yung mga peste dun sa dahon na ating ipopropagate. So marami-rami rin to kesa dun sa mga ginamit ko last time. At siguro nga may magiging successful dito sa propagation na to. Biruin niya sa dami nito. Pero ngayon malalaman natin kung gaano karami yung magge-germinate. So let's say 1/4 tong batch na to hindi na good for propagation. Pero sinapa ko pa rin kasi nga dito sa growing area namin wala talaga kaming sinasayang kahit nakalitliit ang rhizome, na kahit may konti pang kulay, kahit na hindi na puting-puti, tinatanim pa namin yan. Ganoon kami ka eager na buhayin yung mga plants na yun kasi nga may chance pa rin naman talaga eh. So ito, lagay muna natin dito para ma-shoot natin. So simpleng-simple lang sa water propagation. Parang drop and forget, So ayan, lagay mo lang dyan. So lagay mo lang dyan. Pwede mong ilubog. Yung iba nilulubog nila. Ilubog natin. So maganda rin na nilulubog kasi may mga peste yung iba pa dyan na naiiwan para mamatay. So madali namang i-identify yung mga Droseras dahil sa kanilang traps. Ang itsura nila rin pagka makikita mo tulad na lang halimbawa dyan sa Capensis, di ba? And Petiolaris. Siyempre sa Capensis kanyang kahaba yung trapping area nila. At sa mga Petiolaris, bilog lang. So madaling i-identify. Huwag lang siguro yung kamukhang-kamukha tapos ipagkahalo mo sa isang lalagyanan. Big no yun. So pero pagka ganito na okay lang yan. So ayan, ilagay natin dito yung Petiolaris dahil may katabi rin tayo ngayong Adelaide. Kapit na rin tayo. Marami na tayong Adelaide, diba? Pero dahil gusto rin natin ma-experience yung water propagation, marami na naging successful dito sa pagpo-propagate sa water. Mamaya dadagdagan ko pa to. Marami pa akong gustong gupitin dun sa labas na mahaba na talaga. So kuha lang tayo ng ilang piraso muna. Okay na siguro yan. Wala ba tayo nakalimutan dyan na kunin? So okay, ito. Tal dito na ano naman yan, gagaling uli yan, kumbaga magka-recover din siya.
Ganito lang rin ang ginawa ko nung first try ko mag-propagate. Nubos ko lang yung ginalbo ko lang yung gilid nila. Pasagtira ako sa taas para makapag-photosynthesis pa sila. So okay naman. Ang ganda nga lang ngayon ng petiolari, ng capensis natin. Napaka-healthy niya. Maganda siyang propagation materials. Ang gilid, ubusin lang natin. Yan, okay na yan. So, ititira na natin yan. So, nakahawak tayo ng pesticides. Gasa natin yung kamay natin agad. So, pansinin nyo yung capensis natin. Yung ugat niya banda. Yung ugat niya banda. Yung pinagkalbuhan natin. Tingnan nyo, ang laki ng ugat to. Diba? So, nung una kong kinalbo yan, pinalibutan ko ng live sphagnum moss, yung sugat niya. Pero ngayon, ang gagawin natin, hindi na natin lalagyan ng live. Tingnan natin kung anong mangyari. Hindi ko to ina-advise sa inyo na iwanan nyo na nakabuyang-yang lang yung sugat nila. Pero ngayon, sadyain natin na pabayaan lang. Kasi tingnan natin kung anong disadvantage pagka iniwan natin na ganyan. Sa tingin ko, hindi naman makakasama dahil napaka-healthy niya ngayon. Pero malalaman natin, gusto ko ring ma-experience, ma-try kung anong magiging reaction nila. So ngayon, eto, ibabalik na natin. Doon ko na didiligan to pagka nasa pwesto na nila kasi ayan, dito na natin lagay siguro. Tapos saka natin diligan, nandun yung pandilig natin sa dulo. So kukunin ko lang natin diligan yon, ibabad na natin itong mga nakuha nating propagation. Tanggalin lang natin pala yung mga brown. Ay, okay pa pala to eh. So, lagyan na natin kasi yung mga brown leaves may mga dulo pa siya na white white part. So, sama na natin yan. Ayan. So, lubog lang natin. So, nandyan na sila ngayon. Para ka lang gumawa ng soup. So, tingnan natin yung initial reading nung TDS or minerals yung natin, pinaglagyan. So, nasa 8 to 9. Ayan. Ayan, 8. Lalaro siya sa 8, 7, 8, 9. Basta sabihin na natin 9. So, papalitan natin to or at least water change ng kalahati pagka tumataas na yung minerals. Balik na natin to. Wala na tayo mapaglagyan ng mga ibang plants natin kaya ganyan na yung mga setup nila. So hindi naman nila kailangan na masyadong liwanag since aquarium yan, nasisinagan pa rin yan ng liwanag kahit pa paano. So kukuha lang ako ng papandilig natin para dun sa nilagyan naman natin ng pesticides. Nilagyan na natin yung nilagyan natin ng pesticides. Yung mga newly murdered or newly propagated na mga mother plant na yung pinagtanggalan nyo ng mga propagation materials, huwag nyo agad parawan ng gusto. At ilagay nyo sa mas humid na lugar. Kasi pag nilagay nyo yan sa mahangin at masyadong maliwanag, hindi maglalabas ng dew agad. So lagay natin siya dito sa medyo ilalim lang. Tapos iwasan nyo rin malagyan syempre ng tubig yung dew para hindi ma-wash out. Ayan, inilagan ko yung mga leaf nila at maaari. Tapos yung mga pumatong na mga pesticides sa mga crown,
medyo winawash ko yan, papaalis. Hindi naman makakasama yon, pero baka kasi hindi masinaga ng araw eh, yung mga crown. So hindi naman matapang yung ano natin, pesticides. Tama. So okay lang yan. So ayan, ganun lang. Tapos alam nyo ba yung mga ilalim yan, nagdidrip diba sa ilalim yan, yung mga natatamaan yan na paso, nagbe-benefit rin sa pesticides na in-apply nyo doon sa taas. Kaya okay rin. So kung gusto nyo ilagay yun sa ilma para ma-maximize nyo yung tapang or yung gamit ng pesticides, ilagay nyo sa ilalim ng mga plants na sa tingin nyo possible magka-pest. In my case, wala namang pest itong mga to, pero nabibenefit pa rin sila. Hindi sila mapipest. So hanggang kailan yung tatagal ng potency ng pesticides? So enough yan para mamatay yung peste na currently nagre-reside dyan sa inyong paso, sa mga halaman. Tatagal lang yan ng halos 1 buwan, 2, pero hanggang doon lang yon. At paunti-unti magkakaroon na naman ng peste yan kung talagang may peste sa paligid. So prevention talaga ang labanan pagdating dito. Kaya kahit na maggamit kayo ng pesticides or hindi, no, kailangan nyo nang i-maintain talaga yung health ng plants ninyo. Na bago pa magka-peste, iwasan nyo nang mangyari yon. So nangyayari yung pag-iwas, no, doon sa pag-check agad. Pag nakita mo yung first sight talaga, buksain mo na or prevent mo na yung pagkalat. Kasi pagka hinayaan mo yan, no, mas mahirap tulad na nangyari ngayon. Napabayaan ko, samantalang ilang linggo ko lang na hindi tinignan tong mga to, kalat na talaga agad. Ang isa sa mga dahilan bakit nangyari yon, dahil sa mga ants na tumira sa kanila, nagdala ng peste. No, isa rin sa dahilan yan, no, dahil etong grapes ay galing sa ilalim, maaaring galing rin doon yung peste na yon. Although itong grapes hindi naman masyadong lagi nagkakaroon ng ganun eh, bihira ko nga makita. No, doon talaga yan sa mga langgam na pumunta dito. So maganda rin yung effect ng pesticides pa sa tama yung pag-a-apply ninyo. No, ang disadvantage lang talaga niyan pag no, ma-contaminate kayo. Gumamit kayo, mahawakan nyo, kumain kayo, nakakakamay. Okay, makain ng mga pets ninyo. So maaring ikasama ng health ninyo at ng mga kamatay ng mga alaga nyong hayop. So lalo na yung mga nag-aalaga ng mga exotic na mga insect like tarantula, no, at iba pa. Tigok talaga. Tigok talaga siguro yan pagka nalagyan, no? Kasi malakas talaga itong makapatay ng insekto, itong mga pesticides natin. Pero maganda naman nagiging epekto ng pesticides pag tama yung application, dahil malaya na nakakapag-produce ng new growth itong mga halaman natin. Tulad na lang itong Helianthora, na dati kala ko sobrang healthy, pero nung binungkal ko yung ilalim nila, may mga peste na pala. So ngayon nilagyan ko yung, kaya mapansin nyo parang may mga itim-itim sa ilalim, hukayan, kung saan binaon ko yung mga pesticides siguro 3 months ago. At hanggang ngayon, 3 buwan na nakalipas, hindi na ako naglalagay ng pesticides. Pero yung benefits nun, na nawalan sila ng peste, nandiyan pa rin, no? Ang kailangan ko na lang gawin from time to time ay i-check, no, kung pest free pa rin tong mga medium ko at halaman ko. So i-try natin ngayon kung makita natin na may pested pa ba tong mga Helianthora natin. So maging maingat lang tayo sa pagbungkal, kasi ang root system na ito ay complex talaga eh. So nakikita ko na wala naman na active na peste, no, pero sa tingin ko kailangan ko na rin itong lagyan eh. No, pero yun, wala pa nga eh. Pero ito, tingnan natin itong isa pa. So papakita ko rin sa inyo kung paano paglalagay ng pesticides. Tamang paglalagay ng pesticides. Ito rin, lahat na lalagyan natin. So ba't nyo binubutas sir yung gilid? Diyan natin ibabaon ngayon yung pesticides. So, yung ganda ng mga tubo na itong mga plants na to eh. So
So ayan, may butas na yan sila lahat. Doon naman sa isa mamaya. So kuha tayo ng pesticides, ilagay natin. Pasensya na sa ingay ha. So pasensya na talaga. Kung gusto nyo i-mute, i-mute nyo na lang. Pero panoodin nyo na lang kung paano yung ginagawa ko. Huwag nyo sisimutin tong pesticides natin ha. So, sama sa kalusugan to. So ayan, ito na, nakakuha tayo isang kutsarang pesticides. So ilagay nyo lang dun sa butas na ginawa nyo kanina. So palagay-lagay lang dyan. Lagay nyo ng paglalagay ng pesticides. So kuha pa tayo. Sir, kala ko ba hindi kayo gumagamit ng pesticides? Gumagamit rin ako, pero nga hindi sa lahat ng panahon. Kung kayang i-manage ng water method, yung pagsasubmerge, yun ang ginagamit natin. So, sir, okay lang bang malagyan yung yung mga traps? Okay rin, walang problema doon, pero wag mo nang sadyain. Ayun lang, wag mo nang sadyain. Huwag mo lang sadyain yung paglalagay dun sa traps. Pagka nailagyan mo na yan, tabunan mo na. Ayan, tabunan mo na yung mga butas na nagawa mo dyan. Ingat ka sa pagtatabon, baka masagi mo yung mga halaman mo. Alam nyo ba, nilagyan ko rin to ng seeds ng campanulata. So may mga seeds yan ng campanulata dyan. Tapos lahat ng mga plants na nakapatong sa trays na to, mabibenefit sa pesticides na nilagay natin. Kahit yung mga nasa ilalim na mababagsakan ng tubig na to, ganun katapang yung pesticides. May ibang paraan gagawin natin ngayon na hindi na binabaon. Try natin yun. Sprinkle na lang. Ayan, ang ginagawa, imbis na ibaon, ganyan na lang oh. Ayan, lagay-lagay na lang. Paligid. So pwede rin yung ganyan. No, so pwede rin yan. Maganda rin pala lagyan yung mga plants na kararating lang sa inyo. Kasi yung mga plants na yun, hindi nyo alam, baka may mga foreigner yan ng mga peste na hindi welcome talaga sa inyong growing area. So after yan, didiligan nyo para maging effective yung pesticides. Ang magandang i-submerge sa i-practice yung submerging method, Venus flytrap talaga. Kasi pagkatapos silang ma-submerge, ang bilis lumaki ng Venus flytrap. Kasi pest free yung environment, tapos para silang nakaranas ng yung malamig na pagsa-submerge. Biglang laki yung mga halaman. Ito naman, pagkatapos yung ma-pesticides, so wala kayo masyadong isipin ngayon na mga peste na hindi nyo nakikita. Kasi karamihan ng mga kakatakot na peste, yung mga hindi nakikita kasi mapapansin mo, tigok na pala yung halaman mo. Ang ganda pa ng mga foliage sa ibabaw. So next na paglalagay mo ng pesticides na ito, after ilang buwan na ulit. So tingnan nyo, yung tubig na nasa taas napupunta dun sa kabilang trays. Kaya kung yung mga plant dyan dati, bago ko na-propagate, nalagyan na ng pesticides. So ayun yung mga puro mga sand juice na sandamakmak natin ngayon. No, so napaka-healthy nila dahil nalagyan rin sila ng mga pesticides. So isa sa mga lapitin ng peste talaga, Sarracenia.
Ayan, talaga, grabe yan. Papasarapin kayo sa ganda nila, tapos biglang mamamatay kasi hindi nyo alam, punong-puno na pala ng peste yung ilalim. Kaya huwag kayong makakampante sa mga alaga nyo, lalo na sa Saracen. Sinasabi ko na, etong mga Helianthora, matitibay ito naman, no? Kung anong sensitive nung mga traps na ito, yun naman ang tibay nila pagdating sa peste. Tibay nila sa peste, hindi sila basta-basta naapektuhan. Kahit na marami ng peste yan sa ilalim, buhay na buhay at dumadami palalo. Matitibay ito. Pero bakit nating tinatanggalan pa rin ang peste? Siyempre, gusto natin lalong mas kumanda sila. Kung maganda sila ng may peste, mas maganda sila ng wala. Yeah. So, okay na yan. So, patayin na natin yung spray. At silipin natin saglit yung mga propagation natin dito bago tayo magtapos na ating video. At pipicturean ko rin para meron tayong thumbnail. Thumbnail mamaya pag nag-post tayo. Yan. So yun lang muna ha. God bless sa inyo. At salamat sa panonood. Happy New Year ulit. And God bless. Last na, no? After nyo pala malagyan ng pesticides, maglalabasan yung mga good and bad insect. So kung may mga good insect kayo makita, like etong millipedes, i-save nyo ha. Kawawa naman. So kinuha ko yan. Nung katatapos kong magtanggal ng video, nakita ko siyang umangat. Buhay pa naman siya. Ayan. So i-save niya yan. Tagakain niya ng algae kung hindi nyo alam ha. Tagakain ng algae at iba pang nabubulok na mga dahon. So healthy na ano yan. Huwag nyo lang syempre apakan or ano. Kasi pagkakaalam ko, meron din siyang chemicals na hindi maganda sa balat ng tao. Pero sa mga plants natin good siya, no? So kaya kung maisisave nyo sila pagka lumabas na. Ayan. So yun lang muna at salamat sa panonood. Bye bye ulit.